Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, nananawagan na po ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo na ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga ng anomalya at mga malawakang korupsyon pagdating po sa flood control project ng DPWH. Kasi kung mapapansin ninyo, simula po ng magbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, itong si Senator Ping Lacson, eh hindi na po nasundan yung hearing at hindi na po natin alam kung ano po nangyayari sa naiwang investigasyon dito sa mga paanumalyang flood control project. So, pati na rin yung pag-abolish ng infrastructure committee, infra committee ng House of Representatives, itinigil na rin yung pag-iimbestiga dahil malapit nang matumbok yung kung sino man yung tinuturo nilang pinakaulo ng sindikato sa flood control. Kaya itong Iglesia ni Cristo ay nananawagan nga po ng ipagpatuloy yung pag-iimbestiga at ang isa pang panawagan nila, i-open yung pag-iimbestiga ng ICI, transparency, kumbaga ipakita on public dahil maraming nagdududa, marami yung clueless kung ano ba yung nangyayari doon sa pag-iimbestiga ng ICI kasi hindi, kumbaga wala tayong makita kung sino-sino yung kinakasuhan, kung paano ba nila ginigisa yung mga nasasangkot sa flood control. So lahat tayo clueless. Hindi kagaya kasi nung pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee tsaka ng House of Representatives na open to public, nakikita natin kung meron bang pinagtatakpan, meron bang talagang ginagamit lang ito para sa politika. So wala tayong makuwang clue kung ano ba yung nangyayari sa pag-iimbestiga. Kaya tumayo na itong INC at alam naman natin itong Iglesia ni Cristo, whether we like it or not, meron itong say pagdating sa politika dahil nga sa tuwing eleksyon sila ang nilalapitan dahil sa black voting nila. So malaking parte ng pagkapanalo ng isang politiko nandun yung Iglesia ni Cristo, kaya yung panawagan nilang ito pwedeng makakurot man lang sa puso ng mga politiko para ipagpatuloy na yung pag-iimbestiga ng flood control project. So ito, panoorin po natin itong naging panawagan nila at sana makarating sa Malacanang para may pagpatuloy na or mapagbigyan yung kahilingan nila na maging transparency yung pag-iimbestiga, ipakita sa publiko kung paano nila iniimbestigahan itong mga nasasangkot sa flood control project. So ito, panoorin po natin. Siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike ka rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na sa ito, panoorin po natin. Payagan po ninyo na basahin ko na. Ito pong statement ng Iglesia ni Cristo galing po sa tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas. Kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Totoo naman, di ba? Nagkagulo-gulo naman talaga dahil nung nag-imbestiga yung Senado, ang tinuturo mga congressman. Ngayon, hindi nagustuhan ng congressman doon sa House of Representatives at pa-imbestiga sila, ang naituro naman doon mga senador. So, imbis na hanapin yung problema, kukuyin kung sino yung talagang pinaka-punot dulo ng problema na to, nagulo lang yung pag-iimbestiga at naging, alam yun, nagkaroon na ng
iringan yung House of Representatives tsaka yung Senado. At hindi na natin natutukoy ngayon yung kung sino ba talaga yung dapat managot dito sa problema na to. Pero nag-ugat lang naman yung problema nito noong ipinagmalaki ni Marcos Jr. yung kanyang flood control project na dahil doon siningil siya mismo ang nag-fact check mismo doon yung kalikasan at doon nga nakita na yung pagkonsinti niya, yun yung naging ugat ng korupsyon, yun yung naging ugat ng pagiging garapal ng mga politiko sa kaban ng bayan, sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, ang punot-dulo talaga rito, hindi lang senador, hindi lang congressman, may mas malaki pang tao na kailangang managot dito sa nangyayaring nakawan ng pondo sa Pilipinas, lalong-lalo na sa flood control. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Tulad yan sa ICI, paano ka magtitiwala kung yung iniligay nila na isa sa mga advisor na si Mayor Magalong, biglang nag-resign. So, hindi man lang umiinip pa yung puwet niya sa kanyang pwesto, nag-resign dahil parang ang dating siniraan agad na parang ipinahiya pa nga si Mayor Magalong kasi, di ba, ang unang bagit ni Manang Claire, siya, special advisor at investigador ng ICI. Tapos all of a sudden, biglang binawi na ano lang siya, advisor na lang siya. So, yung naging effort ni Mayor Magalong sa pag-iikot niya, pag-iimbestiga niya, nabaliwala. Ngayon, meron din naman nagsasabi na kaya lang naman kinuha ni Marcos Jr. na advisor itong si Mayor Magalong. Gusto nilang makita ano yung mga hawak na dokumento ni Mayor Magalong para at least ma-counter kagad nila once na ilabas yan ni Mayor Magalong. Pero ang naging problema nila, matalino si Mayor Magalong, hindi pa niya naibibigay o hindi niya pa niya ipapakita kay Marcos Jr. ang lahat ng mga ebidensyang hawak niya. Kaya nga itong itinayong ICI nito medyo questionable kasi may mga statement si Manang Claire na ang iimbestigahan daw nila ay yung mga 10 years from now. So, paatras tayo 10 years. So, 3 taon kay Marcos Jr., kay BBM. Tapos, the rest, ang tatamaan na ay yung administrasyon ni Pangulong Duterte. So, makikita nyo na kagad doon yung yung kung saan ang punta ng investigasyon ng ICI. Kung saan magpo-focus. Siyempre, doon sa mas malaking terminong tinakbo. So, buong 6 na taon ni Pangulong Duterte, yun yung malamang doon magko-concentrate. Kaya nga sabi rin ni Atty. Vic Rodriguez ang inappoint ni Marcos Jr. dyan, tauhan ni Pinoy, si Singson, dating DPWH. Tapos, naglagay pa siya ng isang appointee niya na hahawak doon sa ICI. So, wala man lang representative ng Duterte administration. Nagitnaan siya ng Pinoy at isang Marcos Jr. So, pwedeng ang mangyari, magkaroon ng cover-up, hindi na imbestigahan yung termino ni Bong Marcos, mag-focus na lang sila doon sa termino ni Pangulong Duterte at malamang hindi natamaan yung kay Pinoy. Siyempre, papayag ba naman yung appointee ni Pinoy na imbestigahan yung dating niyang boss? Di ba? Walang representative ni Pangulong Duterte doon sa ICI. So, malamang doon magpo-focus yung pag-iimbestiga. Kaya nga napakalaking questionable kung bakit ayaw nilang i-open yung pag-iimbestiga nila on public. Gayahin yung pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee tsaka ng House of Representatives
para nakikita ng taong bayan kung wala bang bias na nangyayari sa pag-iimbestiga. Kasi sa nangyayari ngayon, dahil nga naka-open to public, nakikita ng mga kababayan natin na nagkakaroon ng takipan. Tulad na lang sa House of Representatives, 'di ba? Giniba nila yung statement yung testimonya ng mga Diskaya dahil doon sa unang hearing ng Senado, ang pinangalanan lang doon mga congressman. So, giniba yung statement ng Diskaya to the point na hindi pinayagan ni Remulla, na dating Secretary of Justice Remulla, na maging state witness yung mga Diskaya. Pero, yung mga DPWH engineer, mga district engineer, yun kagad yung nailagay doon sa witness protection program kasi mas mas qualified na maging testigo kaysa sa mga Diskaya. So, doon nakita niyo nagkaroon ng takipan. Tapos ngayon sa nangyayari ngayon sa hearing sa Senado, dahil nga itinigil na nga ng House of Representatives pag-iimbestiga, sa Senado, ang mas pinupukpok nila ay yung mga senador. Diba? Isipin nyo, si Chis Escudero, pinapris yung account. Si Jinggoy, si Villanueva, pati na rin si Bong Revilla, nadadamal. Sila Nancy Binay, di ba? So, nagkakaroon ng pattern na iniiwas doon sa pagbanggit sa mga pangalan na hindi mabanggit-banggit ng mga ibang politiko. Ngayon, ginawa ni Marcoleta, naglabas siya ng secret na witness sa katauhan ni ex-Marine Gutesa. Doon natigil na lahat ang pag-iimbestiga kasi doon kitang-kita na talagang, kasi personal bodyguard, aid, diba? Parang bodyguard nga, yun nga ni Saldico. At wala namang, kumbaga, hindi siya involved sa politika, wala naman siya makukuhang kapalit sa paglabas niya bilang witness. At doon detalyado niyang sinasabi nga na naghahatid siya ng pera at ang nakakasama, yung perang pinaghihirapan natin na kinukuha ng gobyerno bilang tax, basura lang ang tawag ng mga ni Saldico. Ngayon, dahil nga doon sa paglabas ni Gutesa at doon sa bibira ni Marcoleta at ni Escudero keeping Lacson, dahil nga nakikita na nila yung pagiging bias ni Lacson, napilitan na si Lacson na mag-resign bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, doon sa pag-resign niya, may napagpipilian naman, napupusuan na si Tito Soto na papalit ni Lacson. Ang problema, walang gustong kunin yung posisyon bilang Blue Ribbon chairman. So, ang ending, natigil na yung pag-iimbestiga. So, parang nangyayari, delay yung tactics na. Itong nangyari nito, delay na ng Senado yung pag-iimbestiga. So, nagkakaroon na ng pagkakataon yung mga nagnakaw sa pondo ng bayan na makaisip na ng paraan para maitago yung kanilang pagnanakaw sa pera ng bayan. Ngayon, kung walang gustong kumuha dun sa posisyon ng iniwanan ni Ping Lacson, ang malaking tanong, bakit hindi pa ibigay na lang ni Tito Soto dun sa minority? Ibalik kay Marcoleta yung pamumuno ng Blue Ribbon Committee Chairman, di ba? Napakadayong problema pero hirap na hirap si Tito Soto na gawa ng solusyon na hindi na lang niya ibigay kung ayaw kunin ng mga bata niya dun sa majority yung position. Bakit hindi na lang niya ibigay sa minority? Ibalik ni Marcoleta yung position ng Blue Ribbon para may pagpatuloy na yung pag-iimbestiga dito sa flood control. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Yun, diba? Dapat hanapin yung pinakaugat ng korupsyon na to. Nagsimula lang naman itong korupsyon ng flood control na to doon sa national budget na inilabas nila Pangulong Duterte. Yung mga blankong items, doon nag-ugat yung pinakamalaking nakawan. Kasi nga, hindi alam kung saan ilalagay yung pera. At ang nakikitang proponent, nilabas nga ni Toby Chanco, nilabas yan ni Congressman Chanco,
na ang pinaka-proponent ng mga blankong items si Saldico daw. Tandaan nyo isipin nyo, si Saldico party list representative. So, sabi nga nila rin sa naging hearing nila Marcoleta, ang party list, malaki na yung 160 million na pondo. Pero si Saldico, mahigit pa sa isang, I think 13 billion yata ang hawak niyang pondo. Hindi tayo nagkakamali. So, isang party list representative, ako Bicol, ang hawak niyang pondo is nasa 13 billion yata yun. So, doon pala makikita nyo na meron ng medyo magdududa ka na. Diba? Bakit naibigay sa kanya yung ganong kalaking pondo? At the same time, bakit siya pa yung naiupo bilang chairman ng appropriation? Ngayon, sila na ba yung pinakamalaking pinakaugat ng korupsyon sa flood control? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi hindi naman magiging national budget yan kung hindi naman pinirmahan ng nasa Malacanang. At sinasabi nga niya na nung pinirmahan daw niya yung GAA, wala naman daw siya nakitang blanco. At yan ipinagmalaki niya pa sa harapan ng mga Judicial Bar and Council nung tumayo siyang bilang panauhin doon. Iniyabang niya na binasa daw niya yung nasa 4,500 na pages ng budget na yan at wala daw siyang nakita kahit isang blanco. So doon pala makikita niyo na meron ng pagsisinungaling. No, 'di ba? So pero wala daw siyang nakita pero meron siyang binito ng mga amendment. At ang nakakapagtaka isa pa doon, paanong nakapag-insert ng pondo si Senator Fontiveros na nagkakahalaga ng 3 bilyon, di ba? Yun ang nakakapagtaka doon. Hindi naman siya pro-admin, pero nabigyan siya ng 3 bilyon na pondo na itinatanggi ngayon ni Risa Fontiveros at sinasabing hindi naman daw insertion yun, amendment lang daw yun. So doon makikita nyo na talagang sinasabi nga ng marami na yung pondo na yun kaya pinirmahan ni Bongbong Marcos, daw yun, ex-deals daw yun. Yung sinasabi lang ex-deal na parang sinasabi dahil dun sa pag-iimbestiga niya kay Pastor Apollo Kibuloy, yung pagpapakulong niya kay Kibuloy, yun daw yung parang kabayaran daw kaya pinirmahan ni Bongbong Marcos yung insertion na 3.5. Kaya yung ugat ng problema na to, posible nandun sa Malacanang at yun ang kailangan tumbukin. Kaya nananawagan itong INC, Iglesia ni Cristo, na ipagpatuloy yung pag-iimbestiga para magkaalaman talaga. Kasi kumbaga parang lumalabas dito dahil sabi ni ex-Marine Sergeant Gutesa, naghahatid siya ng pera doon sa bahay ni Martin Romualdez, doon sa Malacanang. So, ibig sabihin, malapit na doon sa namumuno sa Malacanang. Nasa pintuan na. Kaya kailangan ipagpatuloy yung pag-iimbestiga. Kaso, sad to say, nahinto nga dahil nga biglang nag-resign itong si Ping Lacson at wala pang mapiling papalit itong si Tito Soto na mamumuno sa Blue Ribbon. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado, gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahala. So yun,
yun ang pakiusap dito at panawagan ng Iglesia ni Cristo na buksan sa publiko yung pag-iimbestiga nitong ICI. Kasi ang katwiran dito ng ICI, iniiwasan daw nila na magkaroon daw ng public trial, parang ganun yung public opinion, dito, trial by publicity, parang ganun nangyayari, yung iniiwasan ng ICI. Kaya ginawa nilang private yung pag-iimbestiga nila. Pero ang problema kasi dito, pera ng taong bayan yung pinag-uusapan. So, dapat yan, may pakialam yung taong bayan kung anong nangyayari sa pag-iimbestiga dun sa ninanakaw na pera na pinaghirapan ng mga Pilipino, di ba? So, kung hindi magbibigay ng kahit na anong detalye yung ICI kung paano sila nag-iimbestiga, sino yung iniimbestigahan, paano nila iniimbestiga. So, ang dating parang may tinatago sila. Nagiging moro-moro lang yung kanilang pag-iimbestiga. At nararamdaman ng mga Pilipino na mayroong pagtatakpan sa pag-iimbestiga dahil wala tayong ideya kung ano yung nangyayari doon sa pag-iimbestiga. At dahil nga ramdam natin na kapag yung takbo ng ano nila, parang inililihis nila at ilalagay nila yung pag-iimbestiga na mapunta sa mga Duterte. Yun yung nakikita ng taong bayan na every time na lang kasi may makikita silang issue na hindi na malulusutan ni Marcos Jr., ipupunto nila yung sisi sa mga Duterte. Kaya nananawagan yung mga kababayan natin, lalo ni Iglesia ni Cristo, na buksan sa publiko yung pag-iimbestiga ng ICI at ituloy yung pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee. So, yan ang aabangan natin kung mapagbibigyan ba yung kahilingan ng Iglesia ni Cristo at kung makakapili na si Tito Soto ng bagong upong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.